Since 2016, naging kami nung partner ko. Napakilala niya ako sa family niya 3 months na nung naging kami. Pero ang nanay niya ay nasa Saudi kaya hindi pa kami nagkikita. 4 silang magkakapatid at pangalawa doon ang partner ko. Ang bunso nilang kapatid ay babae at nung panahon na yon ay 9 years old pa lang. Pag napunta ko sa kanila, inaayos-ayusan ko yung kapatid niya. At isang beses, minake-upan ko at isinend sa biyanan ko yung picture. At ang sabi daw ay burahin dahil ang pangit. Nung mga ilang araw, sinabi niya sa partner ko na kunin daw akong katulong nung nanay niya dun sa kapatid na bunso nilang babae. Medyo na-offend ako nun pero ayos lang sa akin. Kasi estudyante pa lang naman kasi kami nun. Dumating din sa point na nagkaroon ng bato sa kidney yung partner ko. Kaya naghanap kami ng clinic na pwede niyang pag-check-upan. At nung na-check up na, sabi ng nanay niya ang pangit daw ng clinic na pinagpa-check-upan. Which is subok na yun ang family ko kaya yun ang inirecommend ko. At hinayaan ko na lang din. At tuwing may lakad silang buong pamilya, palaging sinasabi ng nanay niya na hindi po pwedeng kasama ang girlfriend. Samantalang ang boyfriend ko naman ay welcome na welcome sa amin. Na sa lahat ng gala ng pamilya ko ay kasama siya. After 3 years na buntis ako, magka-college na ako pero nahinto ako. Hindi kami kinasal dahil pares naman kaming hindi pa ready. Since 19 years old pa lang naman kami. Nag-decide ang parents ko na dito na lang muna kami tumira para matulungan nila ako. Sobrang bait ng parents ko. Halos lahat ng gastusin namin sa bahay mag-asawa ay libre ng parents ko. At bukod dun nasa ibang bansa rin naman ang iba kong kapatid. At eto nga, nung papalapit na akong mga anak, hindi ko inaasahan na masisisaryan ako. Umabot ng 60k ang bill namin at ang hinanda lang naman ni partner ay ang pang normal delivery lang. Dahil meron din naman akong 22k sa PhilHealth ko noon. Hanggang sa no choice na, kaya yung biyanan ko yung nag-shoulder ng ibang gastusin. At nung malapit ng binyaga ng anak namin ay nag-usap-usap yung pamilya ko. Pamilya ko yung nagpresenta na magkaroon ng handaang maayos at medyo bongga dahil sila naman daw yung bahala. Hinihintay namin na may sagutin ng biyanan ko bilang anak naman nila ay lalaki. At yun na nga, napag-awayan pa ang 10k na iaambag niya. Lamang yung family ko kasi sila naman yung nagpresenta ng ganong klase ng handaan. Ang akin lang ay parang hindi niya naiisip ang kanyang apo sa amin. Hindi naman nila kami obligasyon pero ibang-iba ang pag-aaruga ng nanay ko kaysa sa nanay niya. Hanggang sa nag-4 na taon na itong anak ko. At tuwing nag-birthday ang anak ko ay kailangan pang sabihan sila kasi hindi man lang talaga makaalala. Palaging family ko naghahanda para sa baby ko dahil wala naman akong trabaho. At eto ngang huli, pinadala ako ng nanay niya ng mga damit at kung ano-anong gamit sa package nila. Nagpasalamat naman ako ng buong puso pero nararamdaman ko na hindi niya talaga ako gusto. Dahil isang beses sinabihan niya ako na sino daw ba ako? Wala daw kahit na sinong makakalivel sa kanya. At oo, ako yung sinabihan niya nun. Dahil pati ang anak niyang bunso ay sinasamaan din ako ng ugali. Pinaparinggan, pinagdadamutan at hindi inaalok ng pagkain sa tuwing kakain na sila. Hanggang sa naghiwalay kami ng partner ko noon dahil sa paulit-ulit at hindi na kami nagkakaintindihan. Palagi kong tinatanong sa kanya na bakit ganon ang inuugali sa akin ng nanay niya at ng pamilya niya. At ang lagi niyang sinasabi sa akin ay ikaw lang naman ang nag-iisip noon. Hindi naman ganon si mama. Baka daw nasisira lang daw yung ulo ko. Ganon din ang sinasabi niya sa mama niya tuwing nagsusumbong ako sa kalokohan ng anak niya. Pero kinakampihan niya pa rin yung anak niya. Kahit nga ng bababae at puro tropa. Nararamdaman ko na kinakampihan niya yung pamilya niya. Iniipon ko muna yung lahat bago ko sabihin ang lahat ng hinanakit ko. Pero di rin nagtagal, nagkabalikan kami agad. Dahil hindi ko naman matiis lagi dahil may anak kami. Hanggang sa umabot ng 5 taon, nagtuloy ako ng pag-aaral ko. At 3rd year college na ako. Family ko yung nagsusupport sa akin sa lahat. Minsan naalala nung biyanan ko yung anak ko, nagpadala ng mga laruan isang beses. At tumawag siya sa partner ko para ibalita na makakauwi na siya sa Pinas. At nung gabi na yon ay pinaghanda ko siya ng hapunan. Habang nakain yung asawa ko, kausap niya to sa video call. At narinig kong sabi ng nanay niya, ano yung pagkain mo dyan, takal? Hindi alam ng nanay niya na naandun ako at narinig ko yon pero hindi na lang ako umimik. After 2 months, umuwi na yung nanay niya at first time naming magkita. Nagpakumbaba ako dahil turo ng nanay ko sa akin ay magpakumbaba at rumispeto. At ayon, naging maayos kami. Minsan ay ginagawan ko siya ng paborito niyang kimchi. Or kaya minsan ako yung nagluluto. Dahil para sa akin ay kailangan ko pa rin makisama. Hanggang sa pumunta sila sa Baguio at La Union nitong August. At dahil doon, walang naiipon ng partner ko sa pagmemekaniko. Walang naiipon dahil panay ang dalaw niya sa mama niya doon sa Cavite. At eto na, umabot na ang first day of school ng anak ko. Walang inaabot sa akin ng partner ko. Kaya wala akong nabibiling gamit sa anak ko. Kuya ko pa yung bumili ng
school supplies at mama ko naman sa uniform. Nag-aaway na kami ng partner ko habang nasa bakasyon sila. Dapat sana inisip man lang nila na unahin ang bata bago sila mamasyal. Hindi ko na nakayanan at nagtanong na ako sa biyenan ko kung pwede ba kaming makahingi ng tulong. Pandagdag lang sana sa pambili ng gamit ng anak ko. Kasi mukhang walang naipon ang partner ko at walang maibigay. Ang sagot sa akin ng biyenan ko ay magtiwala lang daw ako sa anak niya at wag daw akong magmadali kung wala naman daw akong magagawang paraan. Hanggang sa nag-away na kami ng nanay niya dahil nahihiya na ako sa family ko. Dahil palaging sila lamang yung nandyan para sa akin ng anak ko. Napakahirap nilang takbuhan samantalang ang pamilya ko palaging nagkukusa. Nagiging unfair kasi may mga kaya sa buhay ang pamilya niya kumpara sa amin. Ang nanay niya na may bahay sa ibang bansa at doon nagtatrabaho at ang nanay at tatay ko ay nasa bahay na lang. Mga kapatid ko na lang yung sumusuporta sa amin. After ng away namin ng biyenan ko ay nag-post siya sa social media at ang sabi niya, ayaw ko sa lahat ay ang pangungunahan ako ng taong wala namang ibubuga at sigurado ako na ako yon dahil ilang minuto lang naman kasi nung nagkasagutan kami ay nakapag-post na siya. Sa 7 taon na pagsasama namin ng partner ko, puro na lang pang mamaliit ang naririnig ko sa biyenan kong hilaw. At ang partner ko naman ay todo kampi rin. Gusto ko na siyang hiwalayan dahil hindi ko na kayang tiisin pa yung pagtrato nila sa akin. From our letter sender, Miss A ng Caloocan City, wag na wag kang manghihingi ng pagmamahal sa ibang tao at wag mong ipilit ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Just go with the flow. Kung ayaw sa'yo, then wag nila. Kung ayaw nila sa anak mo, pues punuin mo ng pagmamahal ang anak mo. Sobrang daming red flag simula pa lang. Hindi naman kayo kasal ng partner mo. Much better kasi mas madaling kumalas. Diyos ko, hindi pa niya kayang walang nanay sa tabi niya. Grabe, halos naubos ang budget kakauwi sa ina. Miss na miss. Pagka ganyan, tama na. Alam mo kung ba't hindi pa niya kayang mawalay sa ina niya? Baka naman kasi naghihingotong pa.